Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back po sa ating vlog. So, tropang kausog po ang inyong abang lingkod ngayon. So, dito tayo ngayon sa Tondo, Maynila at dito po yung event po ni Pastor Apollo at Kibuloy pinanap at ito na po mga kababayan at mga kapatid natin na mga Muslim. Okay, at isang grupo po ng Muslim community ang biglang dumating dito. So, ganito po, karami po ng mga nagmamahal at sumusuporta po kay Pastor Kibuloy at kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sa mga Duterte po mga kababayan at ito na po at napapansin natin nandito na sila naglalag po or nag-record mga kababayan sa Antipolo. Grabe. So, iba talaga nakikita natin mahal natin sa kababayan yung pagsuporta talaga ng mga kapatid natin Muslim or anumang relihiyon iba-ibang relihiyon po sa ating bansang Pilipinas, pero ganito sinusuportahan natin po si Pastor at si former President. Okay. So, sa PDP lang tayo mga kababayan at lalo na po ngayon pagdating na halalan. So, kailangan natin po masuportahan ang PDP laban line up nila former President Rodrigo Roa Duterte. So, ayan po yung tinatawag natin na Duterte. Okay. Yan po mga kababayan at kung ano man yung nakita natin lalong-lalo na sa ngayon naku mga kababayan mahirapin kasi napapansin natin talagang yung mga kabila nagsisialisan na ho mga kababayan. Oo, kaya yung masasabi ko lang kung ano man ang makita natin hayaan na lang natin hindi lang natin bigyan ng masamang kwento. Subalit ito nga yung sinasabi ko na hawak natin po ang sarili natin pagdating po sa butuhan sa halalan. Okay. May mga ngayon mga kababayan yung napapansin natin na kung ano lumalabas. Siyempre, eleksyon mga kababayan, ganito talaga yung larangan ng politika, lalo na sa ating bansa. Nagkakaroon ng siraan, kanya-pakanyang nagkakaroon ng mataas ng tiri ng mga politician natin. Pero doon lang tayo sa kung sino yung gusto natin suportahan. Okay. So, tayo naman mga BDS supporters. Kababayan. Ito lang yung masabi ko. Duterte. So, supportahan po natin. At kailangan po natin magkaisa. Kahit anumang relihiyon natin, kailangan po ng taong bayan magkaisa. Okay. Nakikita naman natin sa ngayon mga kababayan ang daming problema ng bansa natin na kinakaharap. Kaya kailan pa tayong magkaisa kundi ngayon na darating halalan para mapanalo natin ang ating kandidato. Gaya ng sinabi ko kanina, kung ano man nakita natin, suportahan natin yung Duterte. Yan ho mga mahal natin na grabe, ayan mga kababayan natin dito sa Tondo, Maynila. Nagpapasalamat tayo kasi kahit pa paano tuloy-tuloy po may sumusuporta po sa
ating Ayan po mga ang kandidato. nagtulak kay Yun po Pastor mga Apollo kababayan. Sikibuloy para tumakbo siya. So panoorin po natin ang buong video po mga mahalaking viewers. Sa kayo, JC, Yan, no? At sa mga bago pa lang po si Pastor. viewers Habang buhay, namin, hindi na po magugutom huwag niyo ang po kayo, kalimutan JC. mag-subscribe Dahil sa doon po YouTube sa channel natin, Trupang Tausog po. And sobrang happy ganda ng active na pamamalakad nila. kababayan. So, Pandemya ba? upang lagi po kayong updated sa mga video or event na pinakover natin. Tuloy-tuloy po natin at papanoorin Noong po panahon ang ng ating pandemya, isa po si Pastor Apollo Sikibuloy sa mga tumulong po sa atin. Ayun nga lang, ang mahirap lang, Pastor, hindi siya matulad ng iba na kung may konting ay tulong lang, pinapabalita agad sa media, ginukunan agad ng video. Hindi ganun mo si Pastor eh. Isa po si Pastor Apollo Sikibuloy sa tumulong kay Pangulong Duterte para kahit papano maalalayan niya si Pangulong Duterte noong panahon ng pandemya. Alalahanin niyo po, pandemya po ang pinakamasamang nangyari sa Pilipinas. Hindi po yung katulad ng mga bagyo. May bagyo sa Bicol lang. So napakabilis solusyonan. Ay ang pandemya po buong Pilipinas. Sobrang hirap po nung nangyari yun. So sa mga hindi nauna, sabi ko nga sa inyo, ang isang Pastor Apollo Sikibuloy, tahimik lang na tumulong na talagang tuloy-tuloy. Pero inyo, ito na lang, nakakulong si Pastor sa hindi niya naman ginawang kasalanan. Binris ang account ng KOJC, pero patuloy pa rin pong tumutulong si Pastor Apollo Sikibuloy sa mga kabataan at sa iba pang mga Pilipino. Totoo po yan. Baka hanggang ngayon, yung mga ayu-ayudang nakikita natin na mga limang kilo, hindi naman sa mga maliit. Pero unang-una, kung itutulong mo rin naman, dapat galing talaga sa bulsa mo. Hindi, ang masaya kasi dito, parang ginisa tayo sa sarili natin mantika. Nagmamantika na nga ako. Parang tayo ginisa sa sarili natin mantika na yung pera natin, yun din yung pinamimigay sa atin. At tapos, ang kapal man ng mukha ng ibang mga congressman, nasasabihin nila na pera nila yun. Pera natin yun. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, tanggapin natin lahat ng ayuda na binibigay. Pera natin yan. Tanggapin natin, walang problema doon. Pero mabalik tayo nga sa pagtulong. Etong tulong na binibigay ni Pastor Apollo Sikibuloy, sarili pong pera nila yan sa KOJC. Wala pong wala pong pondo sa gobyerno ang KOJC. Sa totoo nga lang, kung gahaman sa kapangyarihan si Pastor, bakit hindi siya tumulong panahon ni Pangulong Duterte? Bakit hindi siya humingi ng pwesto kay Pangulong Duterte? May mag-best friend yan simulat sa pool. Hindi pa ako supporter ng mga Duterte, hindi pa ako pinapanganak. Magkaibigan na yung dalawa yan. So doon pa lang po isang magandang kalimbawa na itong taong to ay hindi gahaman sa kapangyarihan. Hindi siya sakim sa kapangyarihan. At ito, kwento ko sa inyo, ako po ay dating kalaban ni Pastor. Hindi rin po ako KOJC member. Kaming Banateros Brothers, mga kalaban po kami ni Pastor. Bumabanat po kami kay Pastor noon. Kung ano-ano pinagsasabi namin, kagaya ng iba din sa inyo. Pero nung bandang huling naliwanagan po kaming Banateros, ilan kami? 6. 6 po kaming Banateros Brothers. Binabanatan namin si Pastor. Pero napagtanto namin na bakit kaibigan ni Pastor Apollo Sikibuloy itong mga Duterte na sinusuportahan namin. Ni minsan hindi ang Banateros Brothers, minsan hindi po kami naging balimbing. Hindi kami naging patalon-talon. Simulat sa pool na nag-vlog po kami sa usapang politics, nakasuporta na po kami sa mga Duterte. Kahit natagtag na kami ng kaso Baka naman, may kaso na naman ako. Pero okay lang, sige.
Doon kami nakapag-isip na bakit kaibigan ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte si Pastor. Ang ginawa, imbis na magalit sa amin si Pastor, sinabihan niya kami na pumunta sa KOJC para malaman namin kung ano talaga yung mga pinagsasabi namin sa kanya. Sabi nga namin yun sabi ko, mukhang hindi na tayo makakalabas dito ng buhay na. Siyempre, Dapol to. Malayo sa mga lugar natin. At siyempre, alam niya na binabanatan namin siya. Pero alam niyo, iba yung pinaranas sa amin. Unang-una sa mga member ng KOJC, binabanatan namin noon yung pastor nila, pero ni isang salitang masakit, ni isang yung pakiramdam na galit sa'yo, hindi namin naranasan sa kanila yun. Ni minsan hindi namin naranasan sa kanila. Kaya nga doon namin talaga napagtanto na itong taong to, okay to. Itong taong to, maayos to. Kaya lahat ng pinagsasabi namin noon kay Pastor, lahat yun ay pinagsisihan namin. At ngayon, isa na po kami sa mga sumusuporta at susuporta pa hanggang dulo kay Pastor Apollo C. Buloy.